What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about kapag bibili kayo ng iPhone sa PowerMac. Nandito yung unit guys actually. Kumbaga yung title ng vlog na ito is Buying iPhone at PowerMac. So i-share ko yung experience ko sa inyo guys nung bumili ako doon. iPhone 13 lang yung binili ko guys, to be honest. Pero dream ko talaga guys is yung... Nakikita nyo ba? Yung iPhone 16 Pro Max sana. Kasi iPhone 16 Pro Max yung latest ngayon. Kasi may mga katanungan kayo guys doon sa previous vlog ko. May vlog na akong isa guys kung paano ako bumili ng iPhone. Tapos ang dami kong chika doon, ang dami kong sinasabi. Kaya naman yung iba nalilito. Kaya naman ito exclusive lang talaga sa mga questions doon. At yung process talaga, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung tandaan kapag bibili kayo ng iPhone sa PowerMac Center. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga hanash ko sa buhay. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. Tapos, eto guys, bago ko makalimutan, nais kong sabihin sa inyo na wala pong 7 days replacement si PowerMac. Like, kapag na-unbox nyo yung unit, tapos, tinanong ko kasi yun, una-una kong tinanong guys, if ever na may defect yung unit, pagka-unbox, if may problema, so may replacement ba, i-replace ba on the spot? Kasi bago siya i-unbox guys, binabayaran muna siya sa cashier. Pagkabayad, saka na i-unbox. Tapos, nung nagbabayad ako, tinanong ko what if may defect yung unit? May problema ba? Anong mangyayari? Replace ba agad on that time? Sabi ng cashier, wala po silang replacement if may defect. Walang 7 days replacement. Halimbawa, iuwi nyo na yung unit tapos nagka-problema. Within 7 days, pasok pa. Wala po silang ganon. Ang gagawin daw po talaga, if ever na-unbox doon mismo na may problema yung unit, sa service center na siya. Papalitan siya ng pyesa kung ano yung may sira. At libre lang daw yun, guys, according to them. Pero yun nga lang, hindi mo agad magagamit yung unit if may defect, it's because nasa service center siya. Aayusin, papalitan kung ano yung problema, kung yung camera or yung battery or what, yung screen. Sa akin, thankful naman ako. Sabi ko nung nag-unbox ako, Diyos ko, what if magka-problema to? Thanks to God at napakaswerte ko at wala namang problema sa unit. Up to this time, working so well naman siya. Kaya naman, yun, huwag kayong mag-expect na ganun yung mangyayari. Nais kong malaman ninyo na wala pong replacement si PowerMac. Service center talaga siya. Yung sinasabing service center, aayusin yung unit sa service center. Papalitan kung ano yung may problema ng libre. Kaya baka kasi pagka-unbox nyo, hindi nyo makita yung nakasulat sa screen. So, wag na kayong magwala. It's because hindi talaga nila papalitan yung unit na yun. Tapos, ito pa guys, kapag bumili kayo doon, tatanungin kayo ng sales lady guys kung gusto nyong i-avail yung insurance nila sa unit. Sad to say, hindi ako makapag-share ng further details. It's because hindi ko in-avail yung insurance. Sana nga, di ba, nag-ask muna ako ng ibang details about that. Pero siguro soon, pag nakabalik ako ng Maynila, pupunta ako ng PowerMac at itatanong ko about insurance. Hindi kasi ako nagka-interest doon kasi sabi ko, wag na. Tapos parang hindi na siya nag-further discuss about that matters. Nasa sa inyo kung mag-a-avail kayo ng insurance. Siguro kapag nasira, nawala, nanakaw, nasunog, or what, nagka-defect, covered siya ng insurance. Siyempre, may extra payment yun, guys. Wala namang ganun na libre lang. Mga ganyan-ganyan, sure, may kaakibat na bayad yan. Kaya hindi na ako nag-further inquire about that matters. It's because I'm not interested about that. Sabi ko, yun na yun. Gusto ko lang talaga ng iPhone. Regardless if anong mangyari. So, thanks to God, wala namang problema sa unit ko. Hindi naman siya nagkaroon ng defect or what. So, as you can see, guys, ito yung unit. Yes, iPhone 13 yung binili ko. iPhone 16 talaga dapat. Kaso lang sabi ko mag-iPhone 13 lang muna ako kasi sabi ko first time ko magka-iPhone unit. Tapos sabi ko para low-key lang muna tayo. Tulad din sinabi ko na sa previous vlog. Kapag bibili kayo ng iPhone guys, you should consider your funds also. Dapat alam nyo na kakayanin nyo talaga kasi alam nyo naman, a little bit pricey siya compared to other phones. Kasi ito siya guys, nasa 40K yung bili ko dito. Including casing and everything. Sa 40K plus yung binayaran ko. Masasabi kong a little bit pricey kasi yung mga cellphone ko before guys, nasa 7,000, 8,000 lang yung presyohan. Pero ngayon, tignan nyo, bigla ako nag-cellphone na mahigit 40K kaya masasabi kong mahal talaga. Sa tulad kong hindi mayaman at nangangarap lamang kasi nga social climber tayo. Sa PowerMac ako bumili, Buying iPhone at PowerMac Center, kumbaga yung title ng video na ito. I won't say guys na sa PowerMac kayo bumili kasi ganito ganyan. Kasi may masasagasaan ako. Kasi may ibang nagtitinda din outside PowerMac. It's a very wrong idea na sabihin ko na dapat sa PowerMac lang kayo bumili. Makakasagasa ako. So,
it depends upon your preferences. If you would love buying iPhone inside Power Mac Center. Kasi for me, the level of achievement kapag bumili ka ng iPhone inside Power Mac, tapos doon ko siya in-unbox at iba yung feeling for me. Ayoko naman sabihin na iba yung quality sa loob ng Power Mac, ayoko naman sabihin na iba yung quality sa labas. It's just my preferences. Kasi tulad nga ng sabi ko, ayoko na nakakasagasa ako ng ibang tao naghahanap buhay din. Pare-pareho lang tayo lumalaban ng patas. Kaya naman, depende saan mo gusto bumili. Kasi sa Power Mac talaga, may increase yung presyo niya compared sa other store. So, yun, move on tayo. I won't talk further about that matters na. So, let's get to the point, kumbaga. Let's straight to the point. Kapag bibili kayo doon, may nakita kasi ako nagtanong dun guys, if okay lang na mag-cash installment. So, yung tinutukoy niya kasi is kung pwedeng bumili ng walang credit card, walang something, walang ganon. Parang ika-cash payment niya yung pag-purchase niya. Walang ganon si Power Mac guys. So, walang cash installment. It goes through credit cards kung gusto niyo mag-installment. So, you should have that credit limit sa credit card ninyo which is mako-cover niya yung price ng unit na gusto niyo. So, kung nasa 100,000, so dapat yung credit limit niyo is nasa 120,000, 130,000 na hindi siya mag-over limit. Kasi matcha-charge kayo ng bangko ng over limit fee kapag beyond that credit limits yung bibilhin niyo na unit. Kapag maliit lang yung credit limit niyo, so you should go for that lower price lang na unit ng iPhone. Sa mga hindi nakakaalam guys, yung Power Mac Center, sila yung authorized seller ng Apple products here in the Philippines. One of the authorized reseller here in the Philippines rather. Masasabi kong syala-syala sa loob, it's because ang ganda ng paper bag nila guys. Doon nga sa previous vlog ko, niyakap-yakap ko pa yung paper bag. It's because parang for me, it's such a great achievement for me in achieving such unit na dream ko lang kasi before guys na magkaroon ng unit. So I work hard for it. Nung pumasok nga ako guys dun sa Power Mac, sabi ko, di pa isang ang iPhone 13 yung 256GB. Tapos parang minarinig ako, sana all. Parang gumanon siya. So, parang sabi ko, parang ganun din ako dati na pag may mga nagpi-flex ng mga iPhone nila. Parang sabi ko, sana all naka-iPhone na sila. Kasi matagal ko ng pangarap talaga to. 2018 pa, ngayon 2024 ko na siya nabili. So matagal-tagal din ako nag-ipon, matagal-tagal din ako kayod kalabaw para mabili ko to. Tapos, yun. Sabi ko, parang nasa ganung moments din ako before. Parang nagtitingin-tingin sila. Ganun din ako before sa Power Mac. Pumupunta-punta lang ako. Tinitingnan-tingnan ko yung mga units. So, sabi ko, one day, magkakaroon din ako ng sarili kong akin. Mabibili ko rin yung gusto kong unit dito. So, yun. Tulad ng sinabi ko, wala silang cash installment fee. Via credit card siya or via debit cards. Kung mag-straight payment kayo, pwede din. So, pwede kayong mag-installment doon sa Power Mac Center using your credit card. Tapos, pwede kayong bumili ng straight payment using your credit card. So, pag sinabing straight payment, guys, bibilhin nyo yung iPhone, isa-swipe yung credit card ninyo, i-charge kung magkano yung presyo ng unit na yon, babayaran nyo siya at the end of the month na kapag na-generate niyo yung statement of account ng credit card ninyo. Yun yung sa straight payment. Kaya kung mag-installment purchase kayo, pwede din naman, which is pipili kayo ng tenurement, kumbaga kung ilang years, 2 years or 1 year. Kasi 2 years and 1 year yung option. So, ako nag 2 years ako. Pero binayaran ko naman na, it's because, sabi ko nga, pina-installment ko siya, it's because gusto ko lang sana ma-content kung ano yung process ng installment process via credit card sa Power Mac. At saka may vlog ako nun guys. Kung gusto niyo mapanood, hanapin niyo na lang credit card installment yung title. Kung itatanong niyo guys kung ina-unbox ba sa loob ng Power Mac, yes, ina-unbox nila. Kayo mismo yung mag-unbox, then i-video pa kayo ng sales lady. Kaso guys, sabihin ko sa inyo na make sure na fix na yung mindset nyo kapag bibili kayo ng iPhone. It's because kapag binili nyo siya, tapos nagbago yung isip nyo at nabuksan nyo na, may restocking fee na 25%. Malaki yun. Halimbawa, na-unbox mo na to, yung iPhone na gusto mo, sabi mo, tapos biglang nagbago isip mo, sabi mo, ay gusto ko na lang pala itong unit na to, tapos nabuksan mo na lahat-lahat, may restocking fee na 25%. Malaki yun. Kaya naman, make sure na fixed yung mindset nyo kapag pupunta kayo doon. Tapos dun sa previous vlog ko guys, may nagtanong din if okay lang ba yung Security Bank credit card. Okay na okay yung Security Bank credit card as long as kaya ng credit limit yung unit na gusto nyong bilhin. Yes, any credit card yun guys. Tapos yun, recap lang tayo, wala silang cash installment. Yung installment nila is via credit card talaga. Pwede kayong straight payment. Sa debit card, pwede din. Tapos, pero pwede yung split payment guys. Halimbawa, 3 yung credit card ninyo, hindi kaya ng isang credit card. I-split payment nyo siya ngayon, 3 transaction or 2 transaction.
pwede yung split payment sa PowerMax Center. Kung hindi kaya ng iisang credit card nyo lang yung amount na bibilihin nyo na unit. Kung tatlo yung credit card ninyo, tapos kakayanin ng tatlo, pwedeng split payment. So, tatlong credit card din yung isa-swipe doon. Gusto ko lang i-share sa inyo, yung battery health ng iPhone ko is 100% pa din. Sana nakikita. 2 months of using na to guys. Nasa 2 months na. So, masasabi ko na okay naman talaga yung purchase ko, yung experience ko. Kaya, ayun. Kung bibili kayo sa PowerMac, punta lang kayo sa any PowerMac branch na malapit kayo. Then, sabihin nyo lang, pwede muna kayong magtanong-tanong doon, magpa-assist kayo sa mga sales lady doon kung ano yung gusto yung unit. So, I think that's all for now guys. Thanks so much for watching. So, it's me again, Joseph Kate. Don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye!